Yan, marinig po kami samahan. Tayo po ay tumayo. Dito ba? Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na ibinigay mo sa amin. Dapat ka nga pong bigyan ng papuri at pasasalamat. Ngayong gabi, tinataas po namin sa iyo ang pamilya ng kapatid namin Yumao na si Sir Angel. Tunay po na sila ay dumadaan sa isang pagsubok at puno ng kalungkutan. Ngunit tunay din po na ikaw lamang ang makapagbibigay sa kanila ng kagalakan at katahimikan. Kami po ay naniniwala na sila po ay iyong gagabayan sa bawat araw ng kanilang buhay. Nawa isamahan mo po sila sa ganitong panahon. Hinihiling po namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Mari na po kayo. Ngunit salamat dahil may buhay. Tayo po ngayon ay makikinig sa salita ng Diyos. Ang pagbasa po ay ihati ng kanyang anak na si Sir Mark Rafael. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon sa mga ngaral, Kabanata 3, versikulo 1 hanggang 12. May takdang panahon para sa lahat. Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay. Ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng tanim. Ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Ang panahon ng paggiba at panahon ng pagtatayo. Ang panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. Ang panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Ang panahon ng pagkakalat ng mga bato at panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang panahon ng pagyayakap at panahon ng paglalayo. Ang panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala niyon. Ang panahon ng pag-iingat sa isang bagay at panahon ng pagtatapon. Ang panahon ng pagpunit at panahon ng pagtahi. Ang panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Ang panahon ng pagmamahal at panahon ng pagkabuot. Ang panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Ano ang mapapala ng tao sa kanyang pinagpaguran? Alam ko na ang tinakda ng Diyos sa tao. Iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao'y binigyan niya ng pagnanasang alam ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Alam ko walang pinakamabuti sa tao kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Ito ang mabuting salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating po pagninilay, alalahanin po natin na sa pagpanaw ni Sir Angel at sa pagtungo niya sa kabilang buhay, pinapaalala sa atin ang mga talata sa mga ngaral, chapter 3, verse 1 to 12, ang kahalagahan ng bawat sandali ng ating buhay. Sa bawat yugto ng ating paglalakbay, ang Panginoon ay kasama natin. Nagbibigay ng patnubay at nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagtitiwala at pagsunod sa kanyang mga utos. Alalahanin po natin ang buhay ni Sir Angel. Tulad nating lahat ay isang hiram lamang mula sa Diyos. Sa kanyang pagpanaw, tayo ay hinahamon na suriin ang ating sarili at alamin kung paano natin nagamit ang bawat sandali ng ating buhay upang magbigay ng kasiyahan sa Diyos at sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng pagpapamalas ng pag-ibig, kabutihan at kahabagan, gaya ng ginawa ni Sir Angel,
nagiging makabuluhan ang ating paglalakbay sa mundong ito. Sa pag-alala sa buhay ni Sir Angel at sa mga aral na iniwan niya, tayo ay tinatawag na maging mas mabuting tao at maging tapat sa ating relasyon sa Diyos at sa kapwa. Sa bawat hakbang ng ating buhay, dapat natin isaalang-alang ang kabutihan ng iba at ang pananagutan sa mundo na ating ginagalawan. Sa pagpanaw po ni Sir Angel, naway matutunan natin na ang buhay ay isang regalo lamang mula sa Diyos na dapat natin gamitin ng may kabuluhan, pagmamahal, at pag-asang makamtan natin ang kaligayahan at kaganapan sa kanyang harapan. Tayo po ay tutungo ngayon sa eulogy dahil alam ko po na ilan sa inyo ay ilang gabing nagpuyat at nagpagod upang magbigay ng huling respeto kay Sir Angel sa kadahilan ng nagmarka po sa inyo ang kanyang buhay. Kami po ay may-ari na parangal para kay Sir Angel. Panoorin po natin ito. I wish that heaven had visiting hours, so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her, the things that you learned from me, I got them all from you. If I just stay around, we'll put all the world to rights. The little ones will grow and I'll still drink your favorite wine. And soon they're going to close, but I'll see you another day. So much has changed since you've been visiting hours, so I could just swing by and ask your advice. What would you do in my situation? I haven't a clue how I'd even raise them. What would you do? 'Cause you always do what's right. And we just talk a while till my worries disappear. I'll tell you that I'm scared of turning out a failure. You'd say, remember that the answer's in the love we create. So much has changed since you've been visiting hours, and I would ask you if I could take you home. What they say, that it's for the best. So I will live life the way you taught me and make it on my own. I will close the door and I will open up my heart. Everyone I love will know exactly who you are. 'Cause this is not right, it's just how we live. So much has changed since you've been away. Trademark ng bigote. Kakatapos siya ng atatay pa rin. Wala yung sinturon eh. Kasi na to sa dapat.
Mami. Okay. And it's hard to realize I need some distraction. Oh, memories seep from my veins. Umiyak pa siya. Paul. Ano ka no? Kuya. Iwanan. Hindi siya nagkasakit sa bago. Binuwan sila. Vultures and thieves at your back. All building eyes, but you make up for all you left. Don't make no difference. Escape next time. It's easier to when there's sweet madness, all this glory.
you come and sit you raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. And I am strong when I am on your shoulder. Raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Pumunta po tsaka naman po for this past few days po sa tatay ko. I just want to say na hindi man ako kasing nakakatawa or humorous and generous kagaya ng kuya ko or kuya Eno, or hindi man ako kasing sipag or kasing witty na on point yung mga jokes kagaya ng Kuya Rap. Or hindi man ako yung paboritong anak ng nanay ko. Pero, uuwi ako sa bahay. Alam ko ako yung paborito ni nanay. Before he died, I even asked him na if he want a bunch of yung kinakain namin na laureate lagi. Since kada punta namin, pag bumupunta kami sa bote, maninigil ng sa mga tao. Yun yung lagi namin kinakain. Sabi ko, pag gumaling siya, bitinan ko siya nun lagi kahit araw-araw. Ganun. And we share a bunch of praises and a lot of fights as well. Hindi naman perfecto lagi ng pamilya. Ganun. But at the end of the day, alam ko na pag nasa bahay ako, isa siya sa mga kakampi ko. Kaya
if you will remember my dad as yung laging palamura or laging nakasita or galit, I just want you to know na yun yung love language niya. So kung hindi ka niya pinapansin or hindi ka niya kinakausap at all, that means he isn't comfortable with you. So sana maalala niyo siya as loving father as well as loving friend and kamag-anak para sa akin. Thank you po. Hello po, good evening po sa inyo lahat. And thank you po, gaya po na sinabi ni Isang, salamat po sa pagpunta. Tsaka dun sa yung mga wala po dito ngayon, tsaka yung mga nagtsatsaga po na magbantay, yan sila Ate Cheats, yan sila Kuya Raul, si Andang, and yung mga family po na patuloy pong pumupunta po dito, nakikiramay po, maraming salamat po sa inyo. Tungkol kay tatay po, gusto ko lang po i-share na Saturday, kasi po nawala po siya nung Tuesday ng gabi. Saturday pa lang po ng umaga, galing po kasi ako sa work. Nagtutulog po ako dyan sa may perpetual, part-time po. And napag-isipan ko lang po dumaan sa bahay para dalawin po sila. And the usual po, pagpasok ko po dun sa bahay, nagtatanong po kasi yan lagi gawa na malabo po yung mata niya. Sino yan? Lagi pong ganyan yan. And kakatuwa ko, magpapanggap ako lagi. Ako to, si Paulo. Lagi ko sinasabi ko to si Paulo. Pag nasabi ko na po yun, sinabi ko na, kumain ka na ba? Lagi po yun, kumain ka na ba? Kahit wala pong nakahain dun sa table, lagi po yun, kumain ka na ba? And lately ko na lang po na-realize yung care niya. Kasi siya po yung tatay na nasa macho culture, alam po yung traditional pong tatay na hindi po showy pagdating po sa feelings po na sa family. Pero po talaga kasi si tatay. Kaya nung nag-reminisce po ako, habang kinakausap po siya ng Saturday, na last day na po pala namin magkukwentuhan. Lagi po kami nagkukwentuhan niya pag dumadating po ako. Sa kanya po sinashare yung mga nangyari po sa akin sa bahay kasi ako lang po yung nakarealize pa lang po maging tatay po sa mga sinaprado. Ako po yung unang nagkaroon ng family kaya nagigets ko po siya kung paano maging tatay. And nasashare ko po sa kanya, pero ano po, away ng mag-asawa, mga ganyan. Nakatawa po siya. And hindi ko lang po na-realize na may care pala si tatay. Kasi yung as bata po, wala po akong maalala na memory po namin talaga na sobrang saya. Kaya iniisip ko, ano bang masaya kay tatay? Eh, nagdamdam po ako nung una kasi bakit yung mga kapatid ko lagi niya kasama sa Chowking si Isa? Tapos nung kinuwento ko kay Rapra, palang marap si Isa lagi kasama sa Chowking. Sabi ni Rapra, kala ko magkakaroon po ako ng kakampi. Sabi niya po sa akin, talaga ba? Kasama din kasi ako ni tatay. Ako lang mag-isa. Ang hindi siya na-Chowking. Ayun po, kaya na-realize ko sama sa akin ni tatay. Pero ang pinakamasaya pong memory talaga, nung matanda na po ako, yun po yung hindi ko makakalimutan na sa tuwing andun po ako sa bahay, lagi na po ako kinakamusta. Ayun po. And alam ko po marami pala nagmamahal sa kanya, kay tatay. Alam ko nung una parang, konti lang po kasi nakakadalaw nila sa bahay, yan sila Ate Chick. Kahit po nag-aaway sila madalas. Nandiyan po yung lagi sa bahay. Kasi nga, doon lang po sa likod talaga sila Ate Chi nakatira. Pero pumupunta po doon, inaalagaan po. Inaalagaan po siya. Kahit na binubungaan niya minsan. Kaya salamat Ate Chi. Salamat po lang. Si Paulo, hindi po namin. Hindi nagsasawang dumaan-daan sa bahay mag-ayos ng TV Plus. Kasi ultimo yun, hindi niya na po kaya gawin. Nagsimula po siya bilang malakas na tatay na malakas ang bunganga pagdating sa lakaran, hindi namin maabutan hanggang sa pumila nga po ng ganyan. Sobrang hindi ko po maisip na pwede pala talaga mangyari yan po. And yun na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. And sana magkikita pa rin po kami. Kakusapin ko pa rin siya sa mga panalangin ng alam po. Salamat po. Muli po, maraming salamat po sa mga kamag-anak po namin na pumunta dito, mga kaibigan po. Tsaka ng mga nakakaraw sa mga co-teachers ko po. Isa po yung panunay po na kahit si tatay ay hindi perfectong tatay, siya po ay hindi perfectong asawa, hindi perfectong kaibigan, kamag-anak. May mga nakakaalitan, may mga nakakasagutan. Pero yung pagdalaw niyo po sa patuloy na meron po siya naging magka sa ating lahat.
Siguro man po kung meron tayong naging alitan sa kanya, ngayon wala na po siya. Ano po, ipagpa sa Diyos na po natin. Ano po, pinagsisihan na po yung tatay. Siya po ay nasaksihan ko po ng mga huling buwan po, huling linggo, yung unti-unti po niyang pagbabago. Ano po, nakita ko po sa dati po nung nagta-tablet siya, ang nakikita ko pong pinapanood niya yung mga clips po ng Viva Max. Hindi ko po alam bakit lumalabas yun sa ano niya, sa YouTube po niya. Pero kapag alam niya pong nasa likod niya, ini-scroll niya na po agad yun. Hindi ko po alam pag wala po ako. No, pero nung mga nakaraang pong araw po, ang pinapanood niya po yung mga may moral na po, may mga lesson na. Kaya parang feeling ko may mga premonitions na po. Ano po? Si tatay po ay hindi po kami close. Lumaki po akong sabihin natin may tampo po sa kanya. Kapag bubuhatan niya po ako ng kamay, pero tatay ko pa rin po siya. Ano po? Sabi nga niya kung yun, inaalala namin yung mga memories namin dati. Wala akong maalala masaya. Opo, kasi si kay nanay ko ako talaga close. Pero, inaalala ko po, si tatay ko ang isa sa mga nagpatapos po sa akin. Opo, pinagtapos niya po ako ng pag-aaral. Malaki po yung utang na loob po sa kanya. Opo, nung mga panahon po na nakihina na po siya, isa-isa niya po kami tinawag magkakapatid. At huli na po akong kinausap, humingi po siya ng tawad. Sabi niya, sa lahat ng mga anak ko, sa'yo ako pinaka-nag-higpit. Sabi niya, patawad. Hindi po ako sumagot. Hindi ko po alam kasi kung ano yung sasagot ko. Pero po siguro, kung sasagutin ko po yung paghihingi ng tawad sa akin, hindi ko po sasagutin na pinapatawad ko na siya. Kasi wala naman po siyang kasalanan sa akin. Ako po hihingi ng tawad sa kanya kasi hindi po ako yung anak na nag-visualize ng magiging anak niya. Pero unti-unti po pinapatunayan ko po sa kanya na kahit ganito po ako kaya ko po tumayo at maging kahit pa paano maging sandigan po ng pamilya namin. Sa amin pong tanong magkakapatid, ako po ang may maraming chance na maparamdam sa kanya yung pagmamahal kasi kami po ni nanay ang natira po sa bahay. Pero sorry, tayo hindi ko po naparamdam kasi talaga po, meron pa rin comment sa akin yung mga trust natin. Pero siguro tayo, sabi nga nila, na-realize mo yung halaga ng tao pag wala na siya. Mahal ko yun si tatay kahit hindi siya perfectong tatay. Pero siguro, mag-aang na lang sa lahat. Sa akin, sa kanyang paglakbay sa langit. Kung talagang palalayain ko yung kung ano man yung naging tampuhan namin. Kaya tayo, kung nakikinig ka man, patawad, salamat. Muli po salamat po sa inyo pong pagdalo. Salamat po sa mga kamag-anak natin, mga kaibigan na pumunta po ng mga nakaraang araw at sasama pa po sa paghatid kay tatay sa kanyang mga hulinan. Maraming salamat po. Bago ko po ibigay sa kanyang may bahay para sa huling pamamaalam, baka po meron sa kaibigan. Angie kasi is, kasi kami magkapatid, diba, talagang close ka. Sabi kasi ate talaga siya sa akin noon pa. So, nung naging asawa niya si Angie, naging kapatid na rin ako ni Angie na nakababa. Tumira ako kay Angie nung napunta si Isabel sa Japan. So, kami dalawa ni Lengleng. So, lahat ng pang-iinsulto, tinanggo ko na sa hanggang. Kaya ganun pa man, mahal ko pa rin si Angie kasi ang dami niyang moral lesson na tinuturo sa akin. Kahit pa sabihin, kahit pa i-accept ko sarili ko na mali siya, ganun pa man, tama pa rin talaga siya. Lagi niya sinasabi sa akin, no one can put a good man down. Siya yun. Siya yung tao na masaktan ka yung lahat, pero lahat na sinasabi ko, tama. Hindi mo man makita yon ngayon, makikita mo yon at mararamdaman mo yon na may mali
sa naging ginawa mo. Naging desisyon mo, pero ganun pa man, syempre, tao pa rin tayo, gusto pa rin natin magyabang. So, kaya kami palaging nagkakagalit niyan. Diba? Minsan, sabi nga ni Isang, kapag hindi ka kinausap, Isang or blah blah, kapag hindi ka niya kinausap, ibig sabihin, galit siya sa iyo. So, hanggat maaari ginagawa ko, pinipilit ko siyang kausapin. Kahit ayaw niya akong kausap, kahit hindi niya nagagalit kasi siya sa akin, gawa ng nagpupunta sa bahay namin yan para magsumbong sa mga ginagawa ni Isabel. Na kung ano-ano kung inaaway siya palagi, kung anong hindi niya gusto kay Isabel, gagawin ko, sasabihin ko naman dito, para kako sana maiwasan. Kaya ang luka-luka naman, pag uwi namin sa bahay nila, sa kanya sasabihin kung ano yung sinabi ko sa kanya. O edi yung galit uli sa akin, dahil ang dal-dal ko daw. Kaya ngayon, ayoko nga sana makialam kasi baka mamaya bigla akong sabihan niya, sigapong ka, ginagatungan ko pala. Pero G, saan ka man? Salamat. Salamat kasi kahit anong kalukuhan ko, diba? Kahit pinaging bahagi mo pa rin ako ng pagkaki ng mga bata. Saka hindi kami tinuring niya na iba. Kahit ng mga anak ko, parang anak niya na rin. So, salamat sa mga panahon na nakasama ka namin ng buong pamilya namin. Salamat po. Salamat sa lahat. Sa lahat, maraming salamat sa mga nakinamay sa akin. Akala ko walang dadamay kasi nga alam ko matapang masyado yung asawa ko. Ako na nga lang pumapagitan minsan para lang madugtungan yung ayoko magkaroon ng gap yung bawat isa sa amin kasi nga mahal ko yung mga pamilya ko, mahal ko rin yung asawa ko at ayoko mawala yung respeto ko sa kanya. Marami siya. Marami ako hinanakan sa asawa ko. Na hindi ko alam kung paano lahat nung mamamatay na siya. Hindi ko alam na mamamatay na siya. Na pinanawad ko siya, nasabi ko, yung salitang na ayaw kong sabihin. Mahal kita din. Uwi na tayo pag-ubalik ka. Pagpagaling ka. Ay, hindi ko alam na yung pala magiging huli na pababa yung mga vital signs niya na naging pantay na wala na siya buhay. Pero nung nakita ko siya, masaya siya siguro napatawad ko siya. Kaya lang ngayon bumabalik, nagkakaroon kami ng problema. Alam kong naririnig mo lahat, alam kong andito ka pa sa amin. Sana mapatawad mo ko. Kaya lang, gusto kong malaman ng lahat kung ano talaga yung totoo. Alam ko maayos din lahat ito. Siyempre lahat matatapos din. Pag nalibing ka na, kung nasa akin yung anak mo, na alam kong yan ang magiging problema, walang problema sa akin. Basta humingi lang siya ng tawad. Sa bunso kong anak na may hinanakit sa akin na hindi ko alam. Sa walang nanay na naghangal na masama sa anak. Kaya ako ganun sa'yo kasi gusto mo patuwid ka. Mamatay man ako ngayon. Walang ibang nasa puso ko kundi ikaw. Dahil ikaw na lang ang alam ko kailangan maituwid. Lahat sila meron ng magagandang buhay, magagandang estado. Ikaw na lang, kaya ganun ako kahigpit sa'yo. Ganun pa ba nakamonitor ako sa'yo? At alam mo yan, magmula ng bata ka, nasa eskwelahan ako nakakait sa'yo. Hanggang sa nagkuleyo ka, naglalayas ka, binabantayan kita. Galing ako sa trabaho, hahanapin kita. Huwag mo sanang masamain lahat ng ginawa ko. Ayoko na matatapos lahat sa ganito na inilibing ang tatay mo dahil siya lang ang nagmamahal sa'yo. Wala, lahat ng mga tao ito, hinihingi ako ng tulong na ipaliwanag sa'yo kung gaano kita ka ba. Lahat sila alam nila yan.
Kaya huwag mo sana ganunin masakit sa akin. Ngayon, ayoko nang humaba ito. Nagpapasalamat ako lahat sa inyo. Sa pagmamahal sa oras, yung oras lang na ibinibigay ninyo sa akin. Sa amin ni Angie, malaking tulong, malaking pasasalamat na. Sana huwag matapos lahat sa ganito lang. Sana magpatuloy hanggang sa huling hantungan natin. Diba? Maraming salamat sa inyo.